Ang ninuno. Maghihinala ba kayo kapag hindi nyo naman kakilala yung tao pero sobrang bait sa inyo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Roel. Taong 1989, Quezon. Lolo Simeon, pwede ba akong sumama sa paglalako ng taho? Wala naman po akong pasok eh. At saka nagpaalam na po ko kay nanay. Gusto ko po sanang makatulong kahit tagabilang lang ng sukli. Wika ni Roel. 10 taong gulang. Nakatira siya kasama ang ina sa tahanan ni Lolo Simeon. Bata pa lamang iniwan sila ng ama at sumama sa ibang babae. Simula nun, hindi na nag-asawa pa ang ina. Inilaan ang oras sa pag-aalaga sa anak at pagtitinda ng mga kakanin sa palengke. Sigurado ka ba, Apo? Hindi biro na maglakad ng ilang oras ha. Lalo na't napakainit ng panahon at isa pa. Malalayong barangay ang pinupuntahan ko para maubos lang ang paninda ko. Tugon ni Lolo Simeon. Kailangan niyang pumunta ng ibang barangay dahil marami ding magtataho sa lugar na nauuna sa kalapit na baryo. Kung minsan nagkakairingan pa ang mga ito sa ruta, kaya naman siya na ang umiiwas para wala ng gulo at samaan ng loob. Ayos lang po, Lo. Kayang-kaya ko po yan. Tignan niyo po tong binti ko. Sanay naman po yan sa takbuhan at isa pa, Lolo. Gusto ko pong matuto na magtinda ng taho. Para kapag hindi niyo na po kaya at saka malaki na po ko, ako naman na magtitinda. Wika ni Roel. Nilinaw sa kanya ng lolo na kailangan pang pag-igihan ng bata ang pag-aaral at huwag magpapabaya. Nang sa ganun, huwag matulad sa kanya na napaglipasan na ng panahon at buong buhay nang nagtitinda ng taho. Roel anak, siguraduhin mo may pamalit ka ng damit ha. Huwag mong hahayaang matuyaan ka ng pawis. At saka ito yung baon yung tubig sa pananghalian. Ilagay mo sa bag mo at ikaw nang bahala ha. Huwag matigas ang ulo. At saka huwag kang lalayo sa lolo mo. Malinaw ba? Wika ng nanay. Hinihintay lang ni Roel na maihanda ng lolo ang ibebentang taho. Naroon siya sa sala at nagkukuyakoy. Sabik nang makita ang lalagyan ng taho ng lolo. Ano, Apo, handa ka na ba? Halika na't malayo pang lalakarin natin. Siguraduhin mong yung bagong tsinelas ang gamit mo ha. Baka mamaya mapatid yan at magpaka pa sa daanan. Wika ni Lolo Simeon. 5:00 ng umaga naglakad ang maglolo. May iilan ng residente na bumibili sa kanila, lalo na't mainam itong pampainit ng sikmura. Tuwang-tuwa naman si Roel sa pag-aabot ng mga sukli sa bumibili. Nalilibang ang bata sa pagbibilang ng sukli. Bandang 7:00, nakalabas sila ng barangay at tinatahak na ang unang ruta sa pupuntahan niya. Si Roel na ang sumisigaw ng taho. Taho! Taho po kayo! Mainit at sariwa pa! Bili na po kayo! Lolo, wala yatang nakakarinig sa akin eh. Walang lumalabas sa mga bahay. Hindi po pala basta-basta yung ginagawa nyo, no? Wika ni Roel. Doon lang niya nalaman na hindi porket malakas ang sigaw, marami nang bibili sa kanila. Alam mo, Apo, hindi lang sa pagsigaw ang dahilan ng pagbili ng mga tao, kung hindi ang tiwala. Kailangan magkaroon ka ng magandang ugnayan sa lahat ng mga mamimili. Nang sa ganon,
kapag nasa iyo na ang tiwala, kahit malayo ka pang sumisigaw, nakaabang na ang baso nila. Wika ni Lolo Simeon. Dagdag pa ng lolo, sa madaling sabi hindi siya magiging matagumpay kung sa isang subok lang kaagad na siyang susuko. Kulang ang isang magdamag para maging magaling sa isang bagay. 2 barangay pa lang ang napuntahan nila, ngunit halos kalahati na ang laman ng lalagyan. Mukha yatang swerte ang pagsama mo, apo. Maaga pa malapit nang maubos itong paninda ko. Mukhang bago pa magtanghali ubos na ito lahat. Wika ni Lolo Simeon. Ngunit pagtingala ni Roel, nakita niyang may nagbabadyang ulan. Lolo, mukhang uulan ng malakas oh. Ano pong gagawin natin? Baka mabasa ang tinda nating taho. Wika ni Roel. Huwag kang mag-alala, apo. Sisikapin nating maubos ang taho bago pa bumagsak yung ulan. At isa pa, pwede naman tayo makisilong sa malalapit na bahay kung sakaling abutan tayo ng ulan. Wika ni Lolo Simeon. Papunta na sila sa pangatlong barangay, sa pinakadulong parte ng bayan. Palabas na ito. Kasunod nito ang mahabang kakauyan bago makakita muli ng pamayanan. Sa tansya naman ni Lolo Simeon, mauubos niya na ang paninda sa huling barangay at uuwi na pagkatapos. Subalit sa bungad pa lang. Lolo, kailangan po ba nating pasukin yung barangay na yan? Nakakatakot naman po yung mga kadenang nakasabit eh. Wika ni Roel. Huwag kang matakot, apo. Wala namang mangyayaring masama Maliwanag pa naman Sige na, nang maubos na natin tong paninda, umpisahan mo ng sumigaw. Wika ng lolo. Ginawa ito ng bata at buong lakas na sumigaw ng taho. Hanggang sa makita niya na marahang sumisilip ang mga residente sa barangay na iyon. Habang binabagtas ang tahimik na daanan, may nasalubong silang tricycle na nagmamadaling palabas. Bumubusina pa ito at nang matapat sa kanilang dalawa. Manong! Manong! Huwag na kayong tumuloy. Hindi tao ang mga nakatira dyan. Umuwi na kayo. Bilisan nyo! Wika ng driver. Pinaharurot na nito ang sasakyan nang makita ang matandang babae na naglalakad at nakatanaw sa kanila. Narinig ni Roel ang sinabi ng driver, ngunit tila hindi ito narinig ni Lolo Simeon at nagpatuloy lang sa paglalakad ang dalawa. Iniisip ni Roel kung anong ibig sabihin ng lalaki, habang si Lolo Simeon naman patuloy lang sa pagsigaw ng taho hanggang sa may iilang natawag at bumili. Mukha yatang ngayon lang kayo nagawi sa barangay namin, Manong. Tamang-tama. Mahilig ako sa taho. Lalo na sa bata. Ang lusog naman ng kasama nyo. Apo nyo yan, no? Tanong ng isang mamimili. Oho, nag-iisang apo ko. Gusto daw matuto kung paano magtinda ng taho kaya isinama ko. Hoy Ruel, huwag kang tumunganga. Suklian mo nang makaalis na tayo. Marami pang bahay sa unahan, oh! Wika ni Lolo Simeon. Natulala si Roel sa sinabi ng mama na mahilig siya sa taho lalo na sa bata. Idagdag pa dyan ang kakaibang pagsulyap nito sa kanya habang nakangiti. Oho, marami pa kayong mabibentahan dyan sa unahan. Huwag kayong magmadali. Sayang naman kung hindi yan mauubos. Mahilig kami dito sa tao. Ay, hindi. Sa taho pala. Muling wika ng residente. Lalong kumunot ang noo ni Roel. Hindi niya namalayan na nauna na palang maglakad ang lolo. Nagmamadali niya itong sinundan. Lolo,
Wala po ba kayo napapansin sa mga tao dito? Parang hindi naman po taho ang inaabangan nila eh. Parang tayo po. Kanina pa ako tinititigan ng mga taong nadadaanan natin, Lolo eh. Ang mabuti pa, sa ibang barangay na lang tayo magtinda. Sige na, Lolo. Natatakot po ako dito eh. Wika ni Ruel. Naawa naman ng lolo dahil nakita niyang bakas sa mukha ng apo ang takot. O sige apo, ang mabuti pa. Doon na lang tayo sa kabilang barangay maglako. Ikaw talaga sa uulitin, hindi na kita isasama ha. Masyado kang matatakutin. Walang magtataho na duwag. Kahit habulin ka pa ng aso, tandaan mo yan apo ha. Bago sila tuluyang maglakad, bigla silang tinawag ng dalaga kasama ang matandang lalaki. Nasa pintuan ito ng tahanan. Manong, pabili po kami. Kanina pa po kami nag-aabang eh. Bakit nagmamadali po ata kayong umalis? Balak sana naming bumili ng 10 baso. Kasya po ba? Tanong ng dalaga. Naiya namang tumanggi ang matanda. Isa pa, kung 10 baso ang bibilihin, mauubos na ang paninda. Sige Manong, sandali lang ha. Kukuha lang ako ng baso. Wika ni Dolores. Yung matandang lalaki naman, tahimik at nakatitig lang kay Ruel. Medyo nagtagal si Dolores at sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng paglabas ng babae sa pintuan. Naku, inabutan pa kayo ng ulan, Manong. Baka magkasakit po yung apo nyo. Ang mabuti pa, tumuloy na muna kayo sa bahay. Doon na kayo magpatila ng ulan sa sala. Mahirap naman po kung magkakasakit kayong dalawa. Wika ni Dolores. Naisa nang tumanggi ng matanda. Ngunit inaalala niya ang kalagayan ng apo. Bata pa ito at mahina pa ang katawan. Siguradong magkakasakit si Ruel sa oras na bababad sa ulan. Maraming salamat sa kabaitan nyo, Dolores. Hindi ko natatanggihan ang alok nyo. Para na rin sa kapakanan ng apo ko. Tugon ni Lolo Simeon. Tumuloy na ang matanda papasok ng tahanan at nakasunod naman si Ruel. Nang tuluyang makapasok, nagtaka si Ruel sa nakita. Teka, 10 taho ang bibili nila sa amin. Pero mukhang 2 lang naman sila dito. Gaano ba sila katakaw? Wika ni Ruel sa sarili. Ginagala niya ang tingin sa lumang tahanan na may antigong gamit, maging ang mga larawan. Naupo ang maglolo at inantay pa din ang baso ni Dolores. Nagpakilala naman ang matanda sa pangalang Cornelio. Siya ang lolo ni Dolores at silang 2 na lang ang magkatuwang sa buhay. Manong Cornelio, kaya niyo po bang ubusin yung 10 baso ng taho? Ako nga po, 1 baso lang, busog na ako eh. Tanong ni Ruel. Hindi tumugon ng matanda at nginitian lang ang bata. Manong, kape po oh. Malamig ang panahon. Ito namang gatas para sa apo nyo. Mukhang magtatagal ang ulan eh. Wala rin kaming maipapairam na payong sa inyo. Wika ni Dolores. Walang problema ha. Sapat na yung pinatuloy nyo kami dito. Tugon ni Lolo Simeon. Muli namang nagpaalam ang dalaga at sinabi, maghahanda lang ito ng makakain. Habang si tandang Cornelio naman, pumasok ng kwarto, naiwan ang 2 sa sala at nilagyan na ang mga basong ibinigay ni Dolores. Kahit saang anggulo tignan ni Ruel, nakakapanghinala ang dami ng binili ng maglolo sa kanila. Lolo, bakit po ba parang ang tatanda ng mga nasa larawan? Mukhang luma na po oh. At saka pati po tong bahay. Matagal pa po ba tayo dito? Wika ni Ruel.
Muli namang bumalik si Dolores na may dalang mangkok ng adobo at bandehadong kanin. Pasensya na po. Yan lang yung meron kami pero masarap naman po yan. Ako po ang nagluto. Mabuti pa po kumain na kayo para may lakas kayo mamaya habang naglalakad. Wika ng dalaga. Ngunit kahit ang kape at gatas ay hindi ginagalaw ng maglolo, nag-aalangan sila dahil tila may kakaibang pakay sa kanila ang mga ito. Nakakaduda na sobrang bait nila sa mga hindi kakilala. Kaso nga lang natakam si Ruel. Paborito niya ang adobo. Umuusok pa ang kanin. Nagpaalam naman si Dolores na maglilinis muna sa kusina at sinabing kumain na ang maglolo. Naabot na rin ito sa matanda ang kabayaran sa taho. Teka lang po lolo, wag ka po munang kumain. May naalala po akong pampasarap sa adobo eh. Wika ni Ruel. Tumayo ito at kinuha ang kalamansi sa baon. Nagpadala ng pagkain ang nanay niya sa kanya. Ito sana ang ihahalong sausawan para sa prinitong isda. Lo, di ba mas masarap po ang adobo na may kalamansi? O ito po ipatak nyo. Kaso ang hirap pong buksan eh. Nakiusap ang bata sa lolo na patakan ng kalamansi ang ulam. Matapos itong mapatakan ni Lolo Simeon, umalingasaw ang napakabahong amoy sa paligid. Dagdag pa na biglang bumula ang laman ng mangkok. Dahil sa nasaksiyan, hindi na nagsayang pa ng oras si Lolo Simeon. Binitbit na nito ang lalagyan ng taho at hinila si Ruel. Huwag kang maingay, apo. Bilisan mo ang paglalakad. Hindi na baling maulan. Huwag lang tayong abutan ng dilim sa barangay na to. Delikado. Wika ni Lolo Simeon. Muling naalala ni Ruel ang mga sinabi ng driver. Delikado sa barangay na iyon at hindi tao ang mga nakatira. Paglabas nila, laking gulat ng maglolo dahil madilim na ang lugar. Pagpasok nila sa tahanan, sigurado silang tanghaling tapat pa. Nayari na. Magbadali ka. Huwag kang lilingon sa likuran. Bilisan mo ang paglalakad. Habang tumatakbo, isa-isang nagbubukasan ang mga pintuan sa lugar. Lumalabas ang mga residente. Tumigil ang mga ito sa paglalakad nang makita si Tandang Cornelio na tila bumata at lumikse ang kilos. Saan naman kayo pupunta? Kabastusan naman yata na hindi man lang kayo nagpaalam. Matapos namin kayong pasilungin at pakitaan ng mabuti. Mga walang modo. Wika ni Cornelio. Unti-unting nagbago ang itsura. Mula sa pagiging tao, nagmuka itong baboy ramo na may katawang tao. Papalapit ito sa maglolo, kaya hindi na malaman ni Lolo Simeon ang gagawin. Mahina na siya at bata pa ang apo. Huwag niyong sasaktan ang apo ko. Hayaan niyong makaalis kami dito. Huwag ang apo ko. Ako na lang ang kunin niyo. Wika ni Lolo Simeon. Ano naman ang mapapakinabangan namin sa katulad mong matanda na? Tignan mo yung apo mo. Mukhang masarap. Napakalusog. Wika ni Cornelio. Pilit pa ring tumakbo ang dalawa. Hindi na makapag-isip ng maayos si Ruel dahil sa sobrang takot. Halos wala na rin siyang makita dahil sa napakalakas na buhos ng ulan. Biglang nagpulasan ang mga nakapaikot na residente. Sakay ng tricycle ang kaninang driver na nagbabala sa kanila, kasama ang isang matanda na mukhang albularyo. Naghagis ito ng isang uri ng langis. Kumalat ito sa buong paligid at walang tigil sa pagkulo.
Mabilis nilang hinila ang maglolo at pinasakay sa tricycle. Sabay harurot nito paalis ng lugar. Dito nag-umpisang magwala ang mga aswang. Nagsigawan ang mga ito at nagpalit ng anyo. Maling barangay ang napasok ng maglolo ng araw na yon. Lahat ng tao sa barangay ay mga uri ng aswang. Mabuti naman at naabutan pa namin kayong buhay. Hindi matahimik tong binata. Kinukulit akong tulungan na maglolong magtataho na pumunta daw sa baryo ng aswang. Sino ba namang mag-aakala na ikaw yon, Simeon? Wika ng albularyo. Pinsan ito ni Lolo Simeon. Ay, maraming salamat, pinsan, at naabutan niyo pa kami. Ang buong akala ko doon na kami mamamatay. Kawawa naman itong apo ko. Kaso nga lang, walang balak ang mga aswang na tantanan ng maglolo. Wika naman ng albularyo. Basta wag hihinto at magpatuloy lang sa pagtakbo at siya na ang bahala sa mga humahabol sa kanila. Iba't ibang uri ang ibinabato nito. Kinakalat sa bubong ng tricycle kasabay ng mga orasyon. Mataas na tensyon ang nararamdaman ni Rowel ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang meron silang baon na kalamansi kung hindi malagim ang sinapit nila sa kamay ng mga aswang. Patuloy pa rin sa pagsunod ang mga aswang hanggang sa makarating sa pinakadulong parte ng daanan. Dito na huminto ang mga aswang at hindi na sila sinundan. Kwento ng driver sa kanila. Nung umaga ay meron siyang hinatid na pasahero na tila balikbayan dahil sa dami ng dala. Maayos naman ang lahat. Ngunit hindi niya sinasadyang mahulog ang dala nito. Nabuksan. Tumambad sa kanya ang iba't ibang uri ng garapon na may laman na parte ng tao. Kaya hinarurot niya ang sinasakyan at nagmamadaling umalis sa lugar na ito. Nang makarating sa bayan, muli namang nagpasalamat si Lolo Simeon. Nagkaroon pa ng pangalawang pagkakataon para mabuhay ang maglolo. Sinumpa nila na hindi na muling tatapak sa dulo ng bayan. Walang ginawang aksyon ng matanda. Wala din namang mangyayari kahit ipaalam niya sa kinauukulan. Walang maniniwala sa aswang. Maliban na lang kung sa mismong harapan nila ito nagpalit ng anyo. Nilihim nila ang lahat. Dumistansya sila sa lugar. Ilang taon pa ang lumipas at binata na si Rowel. Mahina na si Lolo Simeon at nananatili na lang sa tahanan. Ngunit hindi na nagtinda ng taho si Rowel. Nagawa nitong makakuha ng desenteng trabaho na may mataas na pasahod. Kaso hanggang ngayon, naroon pa rin ang lugar na pinaniniwala ang pinamumugaran ng baryo ng mga aswang. Kayo ba mga kabayan? Nabiktima na ba kayo ng mga kababaihan o kalalakian? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nico. Taong 2016, Sitio Mabolo. Ano mga tol? Tuloy tayo sa Iloilo. Nakakatawa no? Magkaibigan tapos sabay tayong naiputan sa ulo. Pero hindi na bale, babae lang yan mga tol. Marami pa tayong mahanap na iba. Lilipas din yung pinagdadaanan natin ngayon. Wika ng kaibigang si Kurt. Babae nga. Pero tignan mo yung epekto sa buhay natin tatlo. Buti kayo walang mga anak eh. Ako, ayos lang na iniwan ako. Pero hindi ko kayang buhayin yung pamilya ko ng mag-isa. Tugon ni Jomel. Ayos lang yan mga tol. Kung iniwan niya man ang anak niya sa'yo, ipakita mo na lang na kaya mong palaki ng bata. Tignan natin kung sino magsisisi sa bandang huli. Nako,
Tama na nga yan. Mga gwapo tayo. May magandang trabaho. Tapos iiyakan lang natin yung mga babae na yan. Hindi na oh. Itagay natin. Magpakasaya tayo. Matagal na nga mula nung huli tayo makalanghap ng sariwang hangin eh. Pero, Kurt, tuloy tayo sa Iloilo. Huwag kayo mag-alala. May bahay doon ng tiyahin ko. Matagal niya nang hindi iniuwian eh. Nakapag-asawa ng ibang lahi. Nakapagpaalam na din ako para hindi na kayo makatanggi. Wika ni Nico. Nga pala tol, Iloilo. Bago tong plano natin, nakapagtanong na ako sa mga kakilala ko sa Iloilo. Marami daw aswang dun eh. Lalo yung mga isla. Hindi ko matandaan kung ano bang isla yun pero totoo kaya yun? Hindi naman ako sigurado kung totoo ba yung mga yun eh. Saka, paano nga ba malalaman kung aswang isang tao? Tanong ni Kurt. Kung hindi nyo na itatanong mga tol, masasabi ko talaga na totoo ang mga nilalang na yan. Galing ako sa angkan ng tagatugis ng kampo ng Diablo. Sa albularyo si Lolo eh. Pero huwag kayo mag-alala Kurt. Malayo sa amin yung islang sinasabi mo. At sa kaligtas doon sa tutuluyan natin, sigurado ako magugustuhan nyo ang lugar. Magtiwala lang kayo. Bubuksan ko ang kamalayan nyo sa kakaibang mundo. Tugon ni Nico. Sumang-ayon na lang ang dalawa dahil sa dinadala. Nais nilang makalayo muna sa mga bagay na nagpapabigat sa kalooban. Dagdag pa ng magkakaibigan, kailangan na ng pahinga ng katawan, nasagad sa paghahanap buhay, maging ng kalooban. Ngunit dahil wala namang mapag-iwanan ng anak si Jomel, napagpasya niyang isama na lang ito sa bakasyon. Hindi din naman niya masusulit ang pag-alis kung mahati ang atensyon. Pumayag naman ang dalawang kaibigan kaya bago ang biyahe, hinanda na muna ni Nico ang mga kakailanganin, lalo pat may bata silang kasama. Sa kanilang tatlo, si Nico ang mas maraming karanasan sa mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Alam naman ito ng mga kaibigan. Nirerespeto nila kung ano man ang paniniwala ni Nico. Biyernes ng umaga, araw ng biyahe. Bago umalis, sinipitan muna ni Nico ng Carmen ang anak ni Jomel. Ayon sa paniniwala, ang Carmen ay pangontra laban sa bati o usog na pwedeng makuha sa tao, elemento man o maging sa paligid. Lalo pat ito ang unang pagkakataon ng bata na bumiyahe sa malayo. Ang dami naman po nating dala. Mga tito, lilipat na po ba tayo? Sakatay, ano po tong nakaipit sa laylayan ng damit ko? Para saan po to? Tanong ng anak ni Jomel na ang pangalan ay Nonoy. Anak, nasabi ko na sa'yo, di ba? Huwag ka muna magpapasaway kung pwede lang anak. Gusto na muna ni tatay na magpahinga kasama ka. Sa kayang sinipit sa'yo ni Tio Nico mo, proteksyon yan. Anak ha, ipangako mo kay tatay na susunod ka sa lahat ng sasabihin ko para di tayo magkaproblema. Nga pala tol, Nico, daan muna tayo ng gamot sa hilo. Alam mo naman, hindi talaga ako sanay sa mahabang biyahe. Wika ni Jomel. Walang problema tol, o ito. Meron ako mabisang gamot para sa mga ganyan. Gawa yan ng lolo ko. Hindi nyo napapansin, hindi ako sakitin. Dahil dito, mabisa itong ihaplas sa mismong pananakit. Pero ayos lang naman kung aamuyin lang. Medyo hindi lang magandang amoy, pero garantisadong mabisa yan. Tugon ni Nico. Talaga lang ha? Parang mga gulay lang yan na pinasok sa maliit na bote. Pahiram nga ako tol. Lagyan mo na lang ako dito sa palad. Masubukan nga. Aba oo nga no. Kakaiba yung amoy ha. Pero maiba ako. Bibili ba tayo ng pagkain sa barko? Naalala ko ilang oras din yung biyahe. Baka gutumin tayo.
Wika ni Kurt. Habang nagsasalita, panay naman ang pahid ni Kurt ng gamot. Hindi niya na pinansin pa ang amoy dahil sa kakaibang ginhawa na dala nito. Ang laman ng bote ay mga pinaghalong halamang ugat. Nilagyan ng lana na ayon kay Nico, galing sa nyog na isa lang ang mata. Maging si Jomel, nangingi din ng gamot at halos ipaligo sa buong ulo. Ilang sandali pa nang makasakay na ng barko. Halos punuan ang nasakyan dahil saktong maraming tatawid ng isla ng araw na yun. Naganap sila ng magandang pwesto nang sa ganun makapagpahinga na rin kahit mahaba ang biyahe. Ilang sandali pa, nang makahanap ng pwesto pinakain lang nila ang bata at pinatulog. Samantalang si Kurt naman, halos maikot ang buong barko at nagkaroon pa ng bagong kaibigan. Kagad niya itong ipinakilala kay Nico at Jomel. Ayon sa kanya, iisa lang ang lugar na pupunta nila. Masaya kaming makilala ka, Arlen. Saan ka ba sa Iloilo? Magbabakasyon ka din. Parang mag-isa ka lang ah. Wala ka bang ibang kasama sa biyahe? Oy, tol Kurt. Pagbabae talaga ang bilis mo ah. Pero parang... Natigil ang pagsasalita ni Nico. Opo. Mag-isa lang ako. Nga pala, may naaamoy akong kakaiba. Masakit sa ilong. Amoy malansa. Pero hindi na bale. Ayoko kasi ng amoy ng isda eh. Kurt, salamat ah. Sana magkita ulit tayo. Wika ni Arlene. Isda? Sino bang amoy isda? Baka sa labas lang, nasa dagat tayo eh. At saka naligo kaya ako. Paano ko mangangamoy isda? Wika ni Jomel. Huwag mo nang pansinin tol, hayaan mo na. May sasabihin ako. Huwag mo nang lakasan yung boses mo, baka marinig ka pa ng babae. Teka, sandali. Papaalisin ko. Ay sige, mag-iingat ka ha. Masaya kaming makilala ka. Tugon ni Nico. Tumalikod na ang babae. Tila may kung anong binubulong sa hangin. Naging maagap naman si Nico. Bago pa man makapagbitaw ng orasyon ng babae, nakaihip na ang binata ng simpleng dasal pang proteksyon para sa kanya at para sa mga kaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas nang tuluyang makalayo si Arlene. May sinabi si Nico sa mga kasama. Ayon sa kanya, kung nagkataong hindi niya natunugan kagad, nakakatakot na sumpa ang sasaluhin ng mga kasama. Lalo na si Kurt. Pinakiusapan niya ito na wag na munang lalayo, lalo pat may kakaiba siyang nararamdaman na nagmumula hindi kalayuan sa kanila. Napabuntong hininga si Nico nang makita ang likido na tumutulo sa bag. Dito niya nakumpirma ang hinala. Aswang ang babae. Umaapaw ang lana sa bote. Ipinakita niya ito sa mga kaibigan. Hindi makapaniwala ang mga ito na merong ganong kakayahan ng gamit. Kinilabutan si Kurt at dahil sa nangyari, hindi na ito nakipag-usap o nakipagkilala sa mga nakakasalamuha sa loob ng barko. Tahimik lang ito sa gilid katabi ni Nonoy hanggang sa nakatulog. Nagising na lang pagdaong ng barko. Tol! Hoy tol, gising na! Bababa na tayo, napakahaba ng tulog mo ah. At saka anong nangyari sa mukha mo? Ayos ka lang ba? May masama ba sa katawan mo? O baka naman gutom ka lang? Tanong ni Jomel. Wala naman. Parang naihilo nga ako eh. Nasaan na ba tayo? Grabe. Napasarap yung tulog ko. Pasensya na. Nonoy, nakatulog ka ba? Parang hindi maganda yung tama ng antok at pagod sa akin eh. Wika ni Kurt.
Pababa na nga tayo. Akala ko hindi ka nagigising eh. Malapit naman na daw dito yung tutulayan natin, sabi ni Nico. Isang sakay na lang daw, kaya sige na, umayos ka na. Ayan o, si Nonoy, tinititigan ka. Inagawan mo kasi siya ng pwesto. Wika ni Jomel. Napasarap ang tulog mo, tol ah. Magsabi ka lang kung may masakit sa'yo ha. Para mahanapan kaagad natin ang solusyon. Baka kasi na... Hindi natuloy ni Nico ang sasabihin dahil nagsalita si Kurt. Siguro gutom lang to. Ang haba pa naman ng biyahe saka anong oras na din. Tol, Nico, sana maraming alimasig sa inyo o di kaya hipon. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, mura at masarap ang mga lamang dagat sa Iloilo. Wika ni Kurt. Hanggang sa isa-isa nang nagbabaan ang mga tao sa loob ng barko. Nakangiti pang nagkwento si Kurt ng masayang napaginipan nang mapansin ang isang pamilyar na babae. Nakatingin ito sa kanila hindi kalayuan. Nakaramdam si Kurt ng kaba. Ngumiti ito ng nakakaloko sa kanya. Nang mapakurap si Kurt, napatingin siya sa mga kasama na pababa at bitbit ang mga dala. Sa isang iglap, sa muling pagtingin sa kinaroroonan ng babae, wala na ito sa lugar. Napabuntong hininga si Kurt habang nakasunod sa mga kaibigan. Sasabihin niya sana ito sa mga kasama, kaso nga lang naroon na ang pinsan na magsusundo sa kanila. Kaya naman nagmamadali na itong bumaba. Bago bumiyahe na abisuhan na ni Nico ang mga kaanak sa lugar na dadating sila ng araw na yun. Habang sumusunod sa mga kaibigan, nakaramdam ng kakaibang init sa katawan si Kurt. Naiisip niya na baka dala lang ito ng panahon. Nais niya nang makaligo nang matanggal ang lagkit at init na nararamdaman. Hanggang sa makalapit na sila sa pinsan ni Nico na may dalang sasakyan. Maraming salamat pinsan ha. Ikaw pa talaga ang sumundo, pasensya na sa abala. Nga pala ito si Jomel yung may karagang bata. Yung isa naman si Kurt. Wika ni Nico. Nako, naloko na. Pinsan, may kaibigan kang may pulang bandila. Nasa Lucian yata insan na. Sige na, kailangan na nating magmadali. Tol Kurt, masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ng pinsan. Ang pangalan nito ay Marco. Medyo nga pero baka gutom lang. Kagabi pa kami hindi kumakain eh. Nga pala, tara na. Ang init ng pakiramdam ko, lalagnatin yata ako. Gusto ko nang maligo. Tugon ni Kurt. Anong mainit, tol? Ang presko nga ng hangin dito eh. Kita mo yung anak ko oh. Nakangiti yan kanina pa. Aliw na aliw sa paligid. Pero oo nga, medyo namumula ka. Wika ni Jomel. Kagad na silang pumasok ng sasakyan. Ilang minuto lang nakarating na sila sa sinasabi ni Nico na tahanan ng tiyahin. Nanlaki ang mata ng magkakaibigan nang bumungad pagbaba nila ang malaking tahanan. May kalumaan ngunit bakas pa rin ang ganda at halatang naalagaan kahit matagal na panahon nang walang nakatira. Sinamahan na muna sila ni Marco para may alalay sa kanila sa paglilipat ng mga gamit. Sinigurado din ang kalagayan ng kasamang may pulang bandila. Ayon sa kanya, tatawagin lang niya ang lolo nilang albularyo para mapagpagmuna ang negatibong enerhiyang bumabalot kay Kurt. Minuto lang ang makalipas. Naging maayos naman ang lahat sa magkakaibigan. Maliban kay Kurt na habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sakit na nararamdaman. Nung una ayaw pa niyang aminin sa sarili baka dahil lang sa biyahe. Pero nang bandang hapon na, doon pa lang niya inamin sa mga kasamahan ang nararamdaman. Nakaigalang sa sala si Kurt dahil sa sobrang sakit ng buong katawan pati na rin ang ulo. Napailing naman si Nico nang mahawakan ng kaibigan.
Sobrang init ng balat ni Kurt na tila nakakapaso. Malayo ba yung pagamutan dito, tol? Naninibago siguro siya sa biyahe. Sa akong titignan parang wala namang masama sa kanya maliban na lang sa pamumutla. Pagkatapos niyang maligo, mas lumala yung pamumutla niya eh. Tol Kurt, ano na? Gusto mo ba dalhin ka namin sa ospital? Tanong ni Jomel. Sandali lang, Jomel. Mamaya lang nandito na si Lolo. Malalaman natin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Una ko palang nakita yung pinakilala niyang babae sa barko. Duda na ako eh. Mabilis niyang naging kaibigan at saka maganda. Kakasabi lang na magpapahinga tayo pero naku naman ito talagang si Kurt. Basta babae naghahanap. Sinabihan ko na si Insan sa nangyari. Kaya sigurado ako maghahanda yon. Tugon ni Nico. Tol, may pupunta daw sila. Magtago tayo, Tol. May pupunta dito. Wika ni Kurt. Nananaginip ito. Nagsasalita habang tulog. Tol, binabangungot ka na ang taas ng lagnat mo. Sinabihan kita kanina. Kapag may naramdaman kang kakaiba, sabihan mo ko kaagad. Ayan tuloy mas lalo pang lumala. Konting tiis lang, Tol. Dadating na sila Lolo. Mag-init ka muna ng tubig, Jomel. Patakan mo ng lana. Yung pinanghaplas natin sa kanya. Hindi ako marunong manggamot eh. Lalong hindi uso dito sa lugar namin ng doktor. Wika ni Nico. Sinunod naman ng kaibigan ang mga utos ni Nico. Pinagtulungan nilang alagaan si Kurt. Bago pa man dumilim, dumating na ang iba pang mga pinsan ni Nico. Kasama ang lolong albularyo. May tali pa itong pulang tela sa ulo. May dalang malaking luya at tinitipak niya sa maliit na parte. Nang matapos isinaboy niya sa bawat sulok ng bahay kasabay ng mga usal. Dahil naisalaysay na ni Marco ang mga nangyari, kaya hindi na nahirapan si Lolo Julio na matukoy ang sakit ng binata. Ayon sa kanya, aswang ang nakasalamuha ng magkakaibigan. Ang masaklap mahina ang dunga ni Kurt, kaya kaagad na tumalab sa kanya ang ginawa ng nilalang kahit pa merong pangontra. Pinaghanda niya ang mga apo ng pwede nilang magamit kung sakaling sugurin sila ng nilalang. Sa kabilang banda habang hinahanda ang lahat, sinuri ng muna ng matanda si Kurt. Pinulsuhan niya ito at nang matukoy kung ano ang sanhi ng pagkakasakit, kumuha ng luya si Lolo Julio. Inihipa ng dasal, ginuhitan ng kung ano sa noo, pati na din sa mga palad at paa. Habang isinasagawa ang pagbibigkas ng mga kataga, patuloy pa rin ito sa pagtipak ng luya. Hanggang sa isang maliit na peraso na lang ang natira. Itinali niya ito sa damit ng binata at nang matapos, hinayaan na muna nilang makapagpahinga si Kurt. Alam ng matanda na hindi basta susugod ang kampo ng dilim, lalo pat may hangganan lang ang mga ito. Ngunit hindi sila nagpakampante, bagkus mas pinaghanda pa ang mga apo kung sakali man. Huwag kayong mag-alala. Paggising niya, magiging maayos na ang lagay ng binata. Hayaan niyo na muna siya makapagpahinga. Nga pala po, mabuti naman at natandaan mo pa ang mga naituro ko. Kahit matagal ka nang hindi nakakauwi, pero nagagawa mo pa rin. Tunay ngang naisapuso mo ang mga turo ko. Eto mga pinsan mo, sa susunod na mga buwan, aalis na dito. Magtatrabaho daw sa Maynila. Pero naway palagi niyong isapuso ang mga aral na naituro ko. Nakakasigurado ko, makakatulong ito ng malaki sa inyo. O siya, dito kami matutulog hanggang matapos ang bakasyon niyo, iho, nang masigurado ko ang lagay niyo. Masaya kong nakauwi ka, Nico apo. Wika ni Lolo Julio. Ang astig niyo po, Lolo. Sana po paglaki ko, maging ganyan din po ako.
Gusto ko pong maging ganyan. Wika ni Nonoy. Akala mo naman naintindihan mo, no? Saka na kapag malaki ka na, si Tito Nico mo mismo magtuturo sa'yo, ayos ba yun? Sa ngayon, mag-aral ka muna ha. Nga po pala, pwede po ba kaming magpagawa ng lana, yung kagaya po kay Nico? Wika ni Jomel. Yung lana, herbal. Yung herbal na lana. O siya, sige. May araw ang paggawa ko nun kaso binibigay ko lang sa mga malapit sa puso ko. Pero dahil kaibigan kayo, gagawan ko kayo. At saka naaaliw ako sa batang to ha. Pwede kang turuan ng lolo. May 1 linggo pa naman kayo. Kung gusto mong matuto, bibigyan kita ng pwede mong aralin. Sa ganitong edad nakakaintindi na. Pwede na yang turuan. Gaya kay Nico. Mas mahasa yan sigurado. O mga apo, maglatag na kayo ng hapunan natin. Lumalalim na ang gabi. Bukas doon tayo sa bahay ko. Magpaluto tayo kina tiya nyo ng masarap na makakain. Wika ni Lolo Julio. Masayang nagapunan ang mga tao sa tahanan. Kinaumagahan ng magising si Kurt. Naganap kagad ito ng makakain. Nakatulog siya ng maimbing at hindi na nakapaghapunan kagabi. Laking pagtataka naman ng binata nang makita ang tipak ng luya na nakatali sa kanya. Pinaliwanag naman ng magkaibigan ang mga nangyari. Nangilabot si Kurt nang marinig ang sinabi ni Nico at Jomel. Sa pagkakalam niya, nakatulog lang siya dahil sa sobrang sama ng pakiramdam. Naging masaya naman ang pamamalagi nila sa lugar at kahit hindi maganda ang naging panimula. Ayon sa kanila, ang bakasyong ito ang pinakamasaya. Laking pasasalamat din nila kay Lolo Julio at pamilya ng kaibigan dahil tinanggap at inalagaan sila sa loob ng ilang araw na pamamalagi sa lugar. Buong buhay itong tumatak sa alaala ng magkakaibigan. Maging kay Nonoy, na nangarap na maging albularyo, kagaya kay Lolo Julio. Ang Ninuno.